Namamatay na ako. Sa araw ng engagement, ay din fiancé. Ang pasyente ay may traumatic na pagdurugo mula sa aksidente sa sasakyan. Nagpapalit-palit ang malay niya. Maghanda para sa pagsusuri. Makipag-ugnayan sa pamilya ng pasyente. Hindi ako ang nobya. Si Clara, ang anak sa labas. Sofia, ang mahal ko ay si Clara. Kaya ang magpapakasal sa akin ay dapat siya. Sofia. Pasensya na. Inalagaan ako ng mga santos sa loob ng maraming taon. Labis akong nagpapasalamat. Pero tunay kaming nagmamahalan ni Marco. Hindi ko siya kayang ibigay sa iyo. Ang alyansa ng Santos at De La Cruz. Siya ang aking fiancé. Pagpapalit ng nobya. Pumayag ba ang mga nakatatanda? Siyempre. Si Clara ay anak din ng pamilya Santos. Pareho lang. Hindi ba ito perpekto? Sa wakas, nagkatuluyan ang magkasintahan. Hindi na kailangang kanselahin ang engagement party. Si Clara na lang ang direktang pumunta. Maliit na ang kanyang kagustuhang mabuhay. Hindi makontakt ang pamilya. Nakausap namin ang kanyang kapatid na lalaki. Kumusta? Sofia, nasaan ka? Araw ng engagement ni Clara. Nagtantrum ka at naglaho? Kailangan bang pasamain ang loob ng lahat? Ayaw ka ni Kuya Marco. Kahit anong gawin mo, wala ring silbi. Sinasabi ko sa'yo. Hindi maganda ang vital signs ng pasyente. Ituloy ang resuscitation. Wala ring silbi. Sayang, ngayon ko lang na-realize. Isang nobela ito tungkol sa paborito ng grupo. At narito lang ako para maging supporting character para i-highlight si Clara. Kuya, tatay, nobyo. Ang pagmamahal nila ay para lang kay Clara. Ano ang gagawin natin? Ituloy ang resuscitation. Sofia. Sofia, pakinggan mo ako. Ako si Gabriel. Bumalik na ako. Gabriel, Sofia, naniniwala ka ba magiging soccer superstar ako balang araw? Oo, naniniwala ako sa'yo. Ikaw ang kababata kung may gusto. Kababata. Huwag kailanman magtaksil. Sofia, isasama kita pabalik at lalaban. Tanong ng prinsesa sa mangkukulam kung paano niya maibabalik ang kanyang trono. Roddle, anong storybook ang nahanap mo? Ang tagal mong nagbabasa at hindi pa rin siya nagigising. Naku, pambatang ward ito. Ito na lang ang natira. Ma'am Santos. Tingnan mo, gising na si Ma'am Santos. Sofia, so, nagising ka na rin sa wakas, ha? Ano?
Tingnan mo kung gaano ako pogi ngayon. Hindi mo ba ako nakikilala? Naalala ko. Noong 13 ka, pumunta ka sa Europe para maglaro ng soccer. Bakit ka biglang bumalik? Narinig niyang mag-e-engage ka na, kaya nagmamadali siyang umuwi para agawin ka. Kagigising lang niya. Hayaan mo siyang magpahinga. Kung sobrang bored ka, bumaba ka at bumili ng fruit basket. Opo, amo. Sofia, kaya mo ba to? Isang anak sa labas ang nambubuli sa'yo. Si Gabriel talaga ang aking childhood sweetheart. Pero sa alaga ng grupo, ang bida na si Clara. Walang silbi. Ang pangalan niya ay hindi man lang lumitaw sa nobela. Gabriel, mapagkakatiwalaan ba kita? Ano bang sinasabi mo? Ilang taon lang ang lumipas at hindi mo na ako pinagkakatiwalaan. Ang mga tao sa mundong ito ay pawang umiikot sa bida. At ikaw, aking childhood sweetheart. Titimpi ka ba ng matatag sa tabi ko? Narito na ang prutas. Pasensya na sa pang-iistorbo sa inyong dalawa. Sige, bigyan mo ako ng mansanas. Rodel, hindi maganda ang mansanas na ito. Masyadong mealy. Ang ating Sofia ay mahilig sa malutong mula pagkabata. Kaya laging naalala mo. Siguro, ikaw talaga ang exception, hindi naapektuhan ng bida. Gabriel, makinig ka sa akin. Ito ang bagay. Noona, hindi naman talaga naging malugod si Kuya Jose sa pagdating ni Clara. Napunta ang kaklase ko sa banyong pambabae ng pagkakamali. Natawa ako ng sobra. Pakilala ko kayo. Ito ang tatay niyo. Anak siya ng dati kong kaibigan. Pumanaw na ang mga magulang niya. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Kaya dinala ko siya rito. Para samahan kayong dalawa. Ano sa tingin niyo? Huwag kang magkunwaring inosente. Hindi ba siya ang anak mo sa .carry mong unang pag-ibig? Nakakadiri. Ano bang pinagsasabi mo? Si Clara ay anak din ng pamilyang ito. Ibibigay ko sa kanya ang apelyidong Santos. Hindi ako papayag doon. Manugang ka lang sa bahay ng nanay ko. Hindi ko hahayaang dungisan niya ang apelyido ng nanay ko. Tara na, nakakadiri. Ikaw, Noong mga panahong iyon, si Kuya Marco ay hindi rin ganoon siya pinapansin. Ate, kakalipat ko lang dito. Sabi ni tatay, aalagaan mo raw ako. Sofia, huwag kang matakot. Ang mapanlinlang na babaeng iyon. Tiyak na panalo ka sa internasyonal na kompetisyong ito. Para makita ng tatay mo kung sino ang nagbigay sa kanya ng karangalan. Pero hindi ko inakala. Di nagtagal. Lahat sila ay pumanig kay Clara. Sofia, si Clara ay espesyal na nagpainit ng gatas na ito para sa iyo. Kahit na lactose intolerant ka, ano naman ang ilang higop? Inom. Inom. Sofia, yung direktang pwesto sa kompetisyong ito, ibigay mo na lang kay Clara. Kaya mo naman makapasok mag-isa eh. Tatay, tingnan mo, nanalo ako ng kampyonato. Sofia, ngayon ang malaking araw ni Clara para kunin ang apelyido ng pamilya. Bakit kailangan mong gamitin ang tropeyong ito upang nakawin ang atensyon sa kanya? Labis akong nadismaya sa iyo. Baliw ba sila? Yung babaeng iyon? Yung masigla? May alindog ba siya? Tama, naisip din ni Gabriel na mali ito. Gabriel, sa totoo lang,
Pakiramdam ko ang aksidente ko sa kotse ay hindi aksidente. Gabriel, sa palagay ko, ang aksidente ko sa sasakyan ay hindi aksidente. Anong ibig mong sabihin? 2 araw ang nakalipas. Pinacheck ko kay Tito Ben ang sasakyan ko. Sa ganoong kaikling panahon, paano nabigo ang preno? Sinasabi mo bang ginawa ni Tito Ben yon? Hindi ako sigurado. Kaya gusto kong bumalik sa Santos at subukan siya. Gayon din, mayroon akong kailangang importante kunin. Rodel, alamin mo ang tungkol kay Tito Ben. Opo. Saan pumunta si Gabriel para asikasuhin ang papeles para sa paglabas? Si Clara ay mukhang marupok, pero sa totoo lang, malusog siya. Marco, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mahal na maliit na kapatid na babae. Kung sakaling biguin mo siya, paghihinayangin kita. Uy, kuya, huwag ka mag-alala. Paano ka nagising? Sofia? Hindi mo ako sinundan dito, di ba? Iminumungkahi kung alam mo ang iyong lugar. Hindi talaga mangyayari ang sa atin. Ate, hindi kita sinisisi sa hindi pagdalo sa engagement party. Kung naiinis ka, na pinili ako ni Marco. Ako na lang ang pagbuntungan mo. Clara? Sofia? Siya ang iyong kapatid na babae. Paano mo nagawang tamaan siya? Clara, okay ka lang? Sofia, alam kong may gusto ka sa akin, pero engaged na ako kay Clara ngayon. Tumigil ka sa paggawa ng gulo. Kaya ang nakatatandang kapatid ninakaw ang fiancé ng nakababata? Walang hiya. Ang magkaroon ng ganoong kapatid malas lang. Sofia, humingi ka ng tawad kay Clara ngayon din. Marco, ayos lang ako. Huwag mo siyang gipitin. Sofia, paulit-ulit mong binubuli si Clara. Akala mo walang makakapigil sa'yo. Bilang panganay na kapatid, para akong tatay. Ngayon, ako mismo ang magdidisiplina sa'yo. Lumuhod ka. Yumuko ka at humingi ng tawad kay Clara. Ikaw, Jose, bilang panganay na kapatid, para kang tatay. Di imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ako ang tunay mong kapatid na babae. At si Clara ay isa lang anak sa labas. At ikaw, Marco, ako ang iyong nobya. Sa likod ko, ikaw at si Clara ay nagkakasundo ng palihim. Kadiri ka. Hindi na kita gusto. Ikaw naman, Clara. ikaw. Ayos. Yan ang masarap. Ang anak ng kerida ay nagiging kerida rin, kadiri, at sinisiraan pa ang tunay na maganda. Ang bigat siguro ng dinadamdam niya. Jose, Marco, Sofia. Ang proyekto ng Pangkat de la Cruz, ayaw mo na ba? Bakit ikaw ang magdedesisyon? Dahil proyekto ko ito ng Pangkat de la Cruz. Marco, mukhang nakalimutan mo. Ang proyektong ito ay nakipag-usap ako sa iyong tiyahin, Direktora Elena de la Cruz, ng personal. Hindi ikaw ang masusunod, di ba? Sino ba ang nakakaalam kung saan ka nagpunta sa mga panahong ito? Saan ka ba nagpunta? Walang nag-manage sa proyekto. Kaya syempre, may pumalit na bago. Bagong tao? Si Clara ang ibig mong sabihin. Kung ganoon, si Clara ay malapit ng maging ang ginang de la Cruz ng Pangkat de la Cruz. Karapat-dapat siya. Sa grupo, ang kakayahan ang basehan. Kung talagang may kakayahan siya, dapat siyang pumunta at makipag-usap mismo kay Direktor de la Cruz. Sofia. Nilalagay mo ako sa mahirap na posisyon. Tita Elena, pinanood ka niyang lumaki mula pagkabata. Siyempre, paborito ka niya. Sofia, huwag kang lumampas. Yo! Mukhang may palabas sa ospital na ito. May opera pa ba sa ospital? Kayong dalawa, seryoso ba kayo? Bakit wala kayong kahit anong modo? Ospital ito, hindi ito bahay nyo. Walang tigil sa kwentuhan. Paano makakapagpahinga ang ibang pasyente? Sofia, nagsalita rin siya. Magkakaiba ang tao.
Hindi mo ba alam? Ang boses niya ay parang musika ng anghel. Ang boses mo ay ingay lang. Nakakainis lang makinig sa'yo. Sino ka kay Sofia? Hindi ba halata? Ako si Sofia. Ako ang kanyang tanging kababata. Marco, sinasaktan mo ako. Magkasama kaming lumaki ni Sofia. Hindi pa kita nakita dati. Kung sino man ang kababata niya, ako dapat. Huwag kang magmagaling, pangit. Nakilala mo lang siya noong siya ay 16. Hindi iyon kababata. Pangit ako? Ang pakikipag-usap sa mga bobo tulad mo ay nagpapababa ng IQ ko. Sofia, tara na. Rodel, sunduin mo ako sa entrance ng ospital. Sofia, tumigil ka. Babalik ka pa rin sa bahay na iyan? Hindi iyon bahay. Pero may kailangan akong kunin na importante. Gabriel, baka ikaw. Ano ba ang iniisip mo? Siyempre, sasama ako sa'yo. Ikaw ang natutulog na maganda. Nagkwento ako ng 16 na kwento para lang gisingin ka. Paano kung tambangan ka nila? So, Sofia, bakit ka bumalik? Ito ang bahay ko. Hindi ba ako pwedeng bumalik? Oo naman. Oo naman. Ah, Tito Ben. Ako si bagong katulong ni Ma'am Santos. May gusto akong itanong sa'yo. Halika rito. Dito. Mahusay. Ikaw ang hinahanap ko. Hoy, Sofia! Halika tingnan mo ito. Hoy, Sofia! Tingnan mo! Ito, di ba ito ang puno ng mansanas na ibinigay ko sa iyo noon? Noong taong iyon, na-promote ako sa unang koponan. Pero dahil bata pa ako, puro upo lang ako sa bench. Hindi ako nakapaglaro sa loob ng 1 taon. Okay lang ako. Gusto kong sabihin, noong taong iyon sa araw ni San Jorge, lahat ay nagbibigay ng bulaklak. Kaya binigyan din kita ng bulaklak. Pero binigyan mo ako ng puno ng mansanas. Ang mga bulaklak ng puno ng mansanas ang pinakamalaki. Naunawaan, seryoso kang tao. Kalimutan mo na. Noon, binigyan din kita ng pusa. Nasaan ito? Gabriel. Yung pusang ibinigay mo sa akin. Wala na. Mimi, pupunta ako sa kompetisyon. Tingnan mo, may kamera doon. Protektahan kita. Mimi. 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 Tigilan mo na ang pagtawag. Kuya Jose, nakita mo ba si Mimi? Pinatay ko na ito. Bakit? Bakit mo ito pinatay? Maaari mong sisihin. Ito sa pagkakamot kay Clara. Paano nangyari iyon?
Maliit pa ito. Mabait naman ito. Tinabas ko lang ang kuko nito bago ako umalis. Nakita ko mismo, ang kamay ni Clara ay may sugat na ganyan kalalim. Paano naging peke iyon? Camera. Tama, nag-install ako ng kamera. Titingnan ko na ang recording ngayon. Tama na. Ano ba ang pusa? Mas mahalaga ba ito kay Clara? Sofia, patay na ang kuting. Huwag mong sisihin ang sarili mo ng labis. Basta't ako ay okay. Hindi ka naman nakalmot, tama. Mahalaga ba yon? Si tatay at kuya Jose ay ako lang ang inaalala. Bakit mo sinaktan ang isang inosenteng buhay? Nakakainis kasi. Ginigising ako palagi. Paano nangyari iyon? Nasa bakuran naman ito. Paano ka nito naabala? Sige, Ate Sofia. Huwag kang masyadong malungkot. Pahayag ko ng pakikiramay. Magpahinga ka. Ito pala ang spoiled na bida. Dahil lang sa ininis siya, ay kaya niyang balewalain ang maliit na buhay ng walang konsensya. Wala man lang pagsisisi. Kasalanan ko na hindi ko siya naprotektahan. Okay lang. Hindi mo kasalanan. Kaya, gusto mo bang mag-alaga ulit ng pusa? Kaya gusto mo pa bang haplusin ang pusa? Pwede mo akong hiramin saglit. Tigil mo na ang pag-iyak. Layas ka. Sofia, pwede mo ba akong gawa ng pabor? Ano? Nasa sentro ako ng syudad. Umupa ako ng apartment. Dahil hindi ka na nakatira dito, pwede mo akong tulungang hatiin ang renta. Paano kaya? Isang malaking bituing atleta, ha? Ang pamilya Lim ay nagpapatakbo ng multinational corporation. Paano kakapos sa pera? Ano? Sa tingin mo masyadong mahal? Kung ako ang magbabayad ng 90%, ikaw ang 10%? Gabriel. Salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Sofia, huwag mong buksan ang computer. Kakagaling mo lang sa ospital. Hindi mo kailangang maging dedikado sa negosyo ng pamilya mo. May mali. Sandali. Sa edad na 16, may isang babae na nagkagusto sa isang napakagwapong lalaki. Iniwan niya ang isang nangungunang unibersidad sa ibang probinsya para manatili sa isang third-rate na lokal na kolehiyo. Naging magkasintahan sila sa kolehiyo at malapit na silang mag-engage. Pero ang masamang kapatid na babae ay nagseselo sa kanya simula pagkabata. Binubuli siya sa high school. At hindi man lang dumalo sa kasal para ipahiya sila. Sofia, huwag mong basahin iyan. Bakit? Nahanap nila ang account ko, ang account na masamang kapatid. Mamatay ang mga bully. Mga kaibigan, ako na mag-uumpisa ng roast. Bagay na bagay sila. Para kang clown. Inggit sa sarili mong kapatid? Masama na mula pa sa simula. Ang ganyang klase ng tao, matatawag bang babae? Naaawa ako sa kanya. Ang mahal nating dalaga. Huwag kang tumingin. Okay lang ako. Dapat alam ko na. Nahanap ko na. Sina Kuya Jose at Kuya Marco ang bumili ng trending topic. Sila na naman? Matatawag mo pa ba silang pamilya? Interes lang ang pinapairal. Nasaan ang pagkakaisa ng pamilya? Lahat ay mahilig sa romantiko at dalisay na pag-ibig. At ito,
ay maaaring lubos na palakasin ang pagkilala at mabuting kalooban ng Pangkat de la Cruz. Pero ano ang mapapala ng Pangkat Santos? Ano ang benepisyo? Nasira ang imahe ko sa publiko. Ang board ay natural na hindi ako i-promote. Sa ganoong paraan, si Kuya Jose ay natural na pumalit. Rodel? May karanasan ka ba sa PR tungkol dito? Siyempre, pinakamabuti ang may ebidensya. Pero masyado itong mabilis sumabog. Sa oras na makahanap tayo ng ebidensya, sumabog na ang opinyon ng publiko. Madaling kumalat ang chismis, pero mahirap itong patunayan na hindi totoo. At saka, ang chismis na ito tungkol sa pambubuli ay matagal nang kumakalat, mahirap makahanap ng ebidensya. Sofia, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang ebidensya. Hindi ako nag-aalala. Mayroon na akong... Si Kuya Jose. Tinanong niya kung nasaan ka. Sabihin mo sa kanya pupunta ako sa Pangkat de la Cruz para i-follow up ang proyekto. Sasamahan kita. Hindi na kailangan, kaya ko nang mag-isa. Mayroon akong mahalagang bagay na ipagkakatiwala sa iyo. Hoy, tingnan mo. Yan ang masamang karakter na babae mula sa trending topic. Nandito siya. Hoy, hinahanap ko si Director Elena. May appointment ka ba? Wala, pero pakiabot na lang ng mensahe. Sabihin mo na si Sofia Santos ay narito para makita siya. Alam niya kung bakit. Hoy, lahat. Nahanap na natin ang walang hiya na homewrecker. Doon. Halika at tingnan ang tunay niyang pagkatao. Lahat, tingnan ninyo ng mabuti. Ikaw si Sofia Santos, di ba? May maitutulong ba ako sa iyo? At nangahas kang pumunta sa Pangkat de la Cruz? Nandito ka ba para akitin muli si Kuya Marco? Si Marco de la Cruz mismo? Walang hiya? Pangarap mong maging ginang de la Cruz? Kaya pala nagseselos ka sa itsura mo. Ang aming mahal na tagapagmana. Si Jose Santos ba ang nagpadala sa iyo? Sino nagsabi niyan? Lumalaban kami para sa katarungan? Eksakto. Narito kami para protektahan ang tunay na pag-ibig. Paano kung sasabihin ko sa inyo? Ako ay talagang ang lehitimong ginang de la Cruz. Baliw ka na ba? Ang ebidensya ay napakalinaw. Kung ikaw ay ginang de la Cruz, kakainin ko ang sombrero ko. Sige, ikaw ang nagsabi. Narinig ng lahat iyon, di ba? 30 segundo. Tigilan mo na ang laro. Seguridad! Tumawag ng seguridad! Oo, seguridad! Alisin ang manggugulong ito. 20 segundo. Mga tao, matagumpay nating pinalayas. Ang babaeng ito. Huwag kaming pasalamatan. Deserve niya iyon. Bitawan mo. International soccer star ba? Si Gabriel? Nagpost nga sa Weibo. Itong video? Diyos ko, baliktad na ang mundo. Paano nangyari iyon? Tingnan mo! Ikaw ang fiancé ni Sofia. Tayo. Huwag mo na siyang banggitin. Hindi ba siya yung nanalo sa international competition at nakakuha ng direktang pagpasok? Palaging nagmamataas? Ikaw ang gusto ko. Hindi ba tayo sisisihin ni Ate Sofia? Ayos lang. Hindi niya malalaman. Kaya si Marco ay manloloko? Isang prinsesang mayabang? Siya ang sumisira ng pamilya, di ba? Ano yung sinabi mo? Kahit totoo yan, ikaw, inaapi mo siya? Oo, inapi mo si Miss Clara. Karapat dapat na nakawin ang fiancé mo. Sige, panoorin mo ng mabuti.
Si Clara at ako ay hindi kailanman nagkasama sa iisang campus. Saan ang gagaling ang pang-aapi? Oras na para tuparin ang iyong pangako, di ba? Pasensya na. Ma'am Santos, nagkamali ako. Hindi namin sinasadya. Oo. May nagbayad sa amin para pumunta. Kaya hindi mo alam ang tama at mali at nagpapakalat ng chismis. Sige, tigilan nyo na ang pagtatalo. Sofia, sumama ka sa akin. Chita de la Cruz. Kailangan ko talaga ang deal na ito. Sofia, masyado kang prangka. Ano sa tingin mo ang makakapagkumbinsi sa akin? Narinig ko na ang kapatid mo, si Clara, ay mahusay sa proposal. At siya rin ang magiging ginang de la Cruz. Mahirap para sa akin na hindi siya piliin. Chita de la Cruz. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Tiyak na mas maganda ang proposal ko kaysa sa kanya. Bukod pa riyan, may regalo rin ako para sa inyo. Regalo? Alam kong ayaw niyong bumaba sa posisyon bilang chairman. At mayroon akong bagay na magpapaalis kay Marco bilang tagapagmana. Nakita ko na ang bahaging iyan. Kahit na, ang pinakamarami ay masisira lang ang reputasyon nila ng kaunti. Hindi ito talagang makakasakit sa kanila. Ito. Ang gusto kong ibigay kay Tita de la Cruz. Ang tunay na regalo. Sofia, talaga namang binigyan mo ako ng malaking regalo. Sofia, kailangan mo bang magtrabaho ng husto? Paano kung ako na lang mismo ang maging tagapagsalita? Siguradong magtatagumpay ang proyektong ito. Huwag. Kung naiinip ka, mag-ehersisyo ka, mag-workout. Ikaw, ang lamig mo. Ako mismo. Isang international soccer star, personal na nagpost sa Weibo. Wala man lang ba akong kahit maliit na gantimpala? Kusang loob mong ginawa iyon, di ba? Well, ikaw, wala kang puso. Sofia, inilagay mo ang video na iyon sa trending. Kung ganoon kalibre ang oras, bakit hindi mo imbestigahan ang sarili mo? Hindi na natin makontrol ang opinyon ng publiko. Halos overload na ang official account ng kumpanya. Sabi ko sa iyo, wala akong kinalaman diyan. Baka may mabait na netizen na nagbibigay ng hustisya. Sofia, wala na talaga akong ibang pagpipilian. Pwede mo ba akong tulungan? Paano mo gusto akong tumulong? Sa susunod na linggo ang kasal ni Clara. Bala ko magdaos ng press conference habang naroon ako. Pumunta ka roon para linawin ang mga bagay-bagay. Okay? Isipin mo na lang na nakikiusap ako sa iyo. Ma'am Santos, may lead ako sa ipinaimbestiga mo. Noong gabi ng aksidente, si Tito Ben ay palihim na lumabas sa kalagitnaan ng gabi at ginagawa ng sira ang sasakyan mo. At mayroon siyang nag-iisang anak na lalaki na may utang na ilang milyon sa sugal. Pero kamakailan, lahat ng iyon ay nabayaran na. Si Benjamin ang nagbayad para sa kanya, di ba? Tama? Oh, Sofia, ano ang gagawin mo? Tatawag ng pulis. Iyan ang aking Sofia. Hindi kaya ang kahit maliit na kawalan ng katarungan. Sigurado ka bang gusto mo akong tulungan? Isipin mo na lang para sa grupo. Okay? Pupunta ako.
Mga ginang at ginoo, ngayon, una sa lahat, gusto kong batiin ang aking pinakamamahal na ate ng isang masayang pag-aasawa. At saka, tungkol sa mga online na chismis, noong nakaraang araw. Nais kong linawin ang mga ito. Inaanyayahan ko si Miss Sofia Santos na magpaliwanag. Mahal na mga miyembro ng press, kamakailan, online, mayroon ng mga chismis. Sinasabi ng mga tao na ang lalaking ikakasal ngayon, si Marco, dating nobyo ko, at ang babaeng ikakasal ang dahilan ng aming paghihiwalay. Pero iyon ay dulo pa lamang ng malaking problema. Sofia, ano bang pinagsasabi mo? Ang tunay na dahilan kung bakit hindi ako dumalo sa engagement party ni na Marco at Maria Clara ay dahil naaksidente ako sa sasakyan. May sumuhol sa aking butler, si Tito Ben, upang sirain ang friend ko. At ang taong iyon ay ang aking kapatid, ang tagapagmana ng Pangkat Santos, si Jose. Sofia, baliw ka ba? Ikaw ang baliw. Sinusubukan mong saktan ang sarili mong kapatid. Kung ipagpapatuloy mo ito, masisira ang ating kumpanya. Dahil alam mo iyon, bakit mo ako pinatay sa una pa lang? Dapat ako na lang pumatay sa iyo. Sofia, Nakatanggap kami ng ulat. G. Jose Santos, ikaw ay kasalukuyang pinaghihinalaang umupa ng hitman, mangyaring sumama sa amin. Mali ang pagkakaintindi mo. Sofia, pinagbintangan mo ako. Ang mga salitang iyan ay maaari mong itago at sabihin sa pulisya. Bilang tagapagmana ng aking kuya, hindi ka naman magaling. Kaya hayaan mong ako ang pumalit at ipakita sa aking kuya kung paano ito ginagawa. Sofia! ayos ka lang ba? Okay lang ako. Mabuti naman. Nakita ko lang ang isang tao kasama si Clara, isang lalaki. Parang sa sugal na video ng anak ni Tito Ben, siya ay lumitaw. Lumitaw siya. May nahulog. Tatay. Tatay. Ito ba ay 911? Ito ay ang Banki Alengre outside Grand Hotel. Isang matandang lalaki ang nahulog. Sofia, alam ni tatay, galit ka pa rin sa akin, pero si Clara ay walang kasalanan. Hindi mo dapat sinira ang kasal niya. Ang sumira sa kasal niya ay si Jose. Hindi ako. Alam ni tatay na galit ka rin kay Jose, pero ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Nakikiusap ako. Sige. Maililigtas ko siya. Sa ilang araw, sabay tayong pupunta sa pinakamamahal mong anak at tatalakayin kung paano siya ililigtas. Gabriel, tama ka. Ang lalaking katabi ni Clara, yung lalaking iyon ay talagang isang matandang thug sa kasino. At ang lalaking iyon ay may espesyal na relasyon kay Clara. Hindi ko akalain na si Clara ay hindi biolohikal na anak ng iyong ama. Perpekto. Pwede tayong manood ng magandang palabas. Sofia, ikaw at si Clara ay parehong mabubuting bata. Malalaman mo agad kung gaano kabait si Clara. Tay, kukunin natin ito. Ang pribadong elevator.
Sofia, hindi ba ito ang break room? Nasaan si Clara? Si Sofia ay nasa meeting. Uminom ka muna ng tsaa. Darating din siya. Tay, bago ka dumating, bakit hindi mo sinabi sa akin? Si Clara talaga ay maalalahanin. Clara, ang mga maniningil ng utang ay dumating ulit. Tulungan mo ako ng isang beses pa. Sige? Wala na naman. Hindi ba't binigyan na kita ng 1 milyon? Nagkaroon lang ng malas kamakailan. Alam mo? Wala na akong pera. Kung gusto mo ng pera, ibenta mo ang iyong atay o bato. Huwag ka na lang lumapit sa akin. Ikaw ay si Ginang de la Cruz na ngayon. Paano ka magiging walang pera? Sinabi kong hindi, kaya hindi. Hindi. Dapat ba akong pumunta at hanapin ang mayaman mong ama at sabihin sa kanya ang tungkol sa iyong background? Tingnan natin kung siya ay handang bigyan ako ng pera. Ikaw. Kung hindi ko nalaman na ang iyong ina ay may mayaman na unang pag-ibig, pinanday ang iyong pagsusuri sa pagiging ama. Sa tingin mo ba ay nabubuhay ka ng magandang buhay na mayroon ka ngayon? Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa akin? Tatay. Tatay. Anong nangyayari? Gising, tatay. Sofia, niloko mo ako. Pwede kang kumain ng kahit anong gusto mo, pero hindi mo pwedeng sabihin ang kahit ano. Pinapakita ko lang sa mahal mong tatay ang tunay mong pagkatao. Sofia. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Kaya, ikaw pala ang nananakit sa anak ko, kaya wala akong perang magamit? Tatay, patayin mo siya. Bibigyan kita ng 1 milyon. Hindi, 2 milyon. Huwag kang mag-alala anak, basta magbabayad ka, tutulungan ka ni tatay alisin lahat ng hadlang. Perang-pera lang ang gusto mo, di ba? Pwede rin kitang bigyan yan. 3 milyon, sapat na ba iyon? Hindi ako maniniwala sa sarili kong anak at maniniwala sa iba. Akala mo tanga ako? Kahit isang hamak na ama tulad niya alam ang prinsipyong ito, pero ikaw hindi. Tatay, hindi mo na kailangan mag-aksaya ng salita sa kanya. Ayos ka lang ba? Umuwi na tayo. Si. Maayos kong paalalahanan ka. Ang iyong pinakamamahal na ama ay kakalabas lang ng ospital. Kung may mangyari sa kanya, kayong dalawa hindi makakakuha ng kahit 1 sentimo. Tama? Tumawag na ng 911. Ihatid siya sa ospital. Siya ang ating malaking sugar daddy. Wala dapat masamang mangyari. Sofia, tatay mo rin siya. Aalis ka na lang ng ganyan. Hindi ba dahil ikaw ang minamahal na prinsesa rito? Sigurado akong ikaw ang magliligtas sa iyong mabuting ama. Hindi, sugar daddy. Tayo na. Hindi pa sapat? Babalikan ko sila at sasaktan ulit. Sa tingin ko lang, ang ipanganak sa ganitong pamilya ay hindi gaanong malaya kumpara sa isang ordinaryong pamilya. Pero simula ngayon, wala na akong ganitong pamilya. Matatapos na ang lahat. Hindi matatapos. Nandito pa ako para sa'yo. Sasamahan kita sa detention center mamaya. Hindi na kailangan. Kaya ko nang pumunta mag-isa. Kung ano ang utang nila sa akin, babalikan ko lahat. Matagal na tayong hindi nagkita. Kuya, Paano mo nalaman na pinagawa ko ang aksidente sa sasakyan mo? pagkatapos kong magising, noong unang beses kitang makita, Paano nangyari iyon? sinasalba ako sa ospital. Tinawag ka ng nurse.
Pero wala pa siyang oras para magsabi ng kahit ano, at pinatay mo ang tawag. Malinaw na hindi mo dapat alam na naaksidente ako, at inililigtas. Pero noong unang beses mo akong makita, tinanong mo ako, Paano ka nagising? tinanong mo ako, paano ka nagising? Hindi ko inaasahan na matutuklasan mo ito sa ganitong paraan, Sofia. Matalino ka pa rin. Hindi ikaw ang nagkukunwari, kuya, hindi na kasing galing noong bata pa tayo, kahit papaano. Noong bata ako, akala ko talagang mahal mo ako, kuya. Siyempre mahal kita. Ikaw lang ang kapatid ko. Pero ikaw, Sofia, ang talino mo kasi. Bakit? Bakit? Sa harap ng ating mga magulang, lahat ng gawin mo ay tama lagi. Sa huli, ang pagsigaw, ang parusa laging nasa akin. At ikaw, laging pinupuri ang isa para akong batang ibang pamilya na laging kinukumpara. Ito ba talaga ang dahilan kung bakit mo ako gustong saktan? Oo, bakit? Bakit hindi ka matulad kay Clara, masunurin, maging isang mabait at simpleng kapatid na babae? Naalala ko, maagang namatay si nanay. Noon, tinuruan mo ako magsulat ng aking pangalan. Noong mga panahong iyon, una mong isusulat ng maingat ang sarili mong pangalan. Oh. Ako'y mag-ingat turuan kang isulat ang iyong pangalan. Ngunit, paano tayo, magkapatid, naging ganito? Sofia, ikaf. Kuya, dahil pinili mo akong saktan, mas mabuting manalangin ka na ako'y hindi na magising. Sofia, niloko mo ako. Pinoprotektahan ang sarili kong pirma. Huwag pumirma sa blangkong papel. Itinuro mo sa akin yan. Sayang at ikaw mismo ay nakalimot. Sofia, sa panahong ganito, iniisip mo pa ang magplano laban sa akin. Napakalason mong babae. Kaya naman si tatay at ako ay si Clara lang ang gusto, at hindi ikaw. Sige, sasabihin ko sa iyo ang iba pa. Ang iyong minamahal na si Clara ay pinapunta na si tatay sa ospital. Imposible. Si Clara ay hindi magpapagalit kay tatay. Maniwala ka o hindi, pero kailangan ko pa ring pasalamatan ikaw sa paglipat ng equity. Sofia, kahit nakuha mo ang kasunduan, ano ngayon, hindi yan aaprubahan ng board. Kung si Clara iyon, baka mahalaga ang sinabi mo. Pero kung ako naman, tiyak na sasang-ayon ang board. May tao ba? Halika. Dayaan. May nandaraya. Tulong! Dayaan! Siya ay mandaraya! Mandaraya siya! Sofia, pasensya na at nalate ako. Maayos naman ba ang lahat? Yung lalaki hindi ka naman pinahirapan, di ba? Madali lang. Gaya ng inaasahan kay Sofia. Pero sa ospital, may masamang balita. Tungkol ito sa tatay ko. Sabi ng hospital stroke raw, natatakot ako na sa natitirang buhay niya, magiging mahirap. Tara na, pumunta tayo sa ospital. Bilang kanyang anak, kailangan kong nasa tabi niya at alagaan siya. Ma'am, pakiusap kumalma po kayo. Kumalma. Paano ako kakalma? Na-stroke itong matandang ito. Sino ang magbibigay sa akin ng pera ngayon? Ikaw. Kung magpapatuloy ka, kailangan kitang paalisin. Sofia, naglakas loob ka talagang pumunta rito. Ako ang tunay niyang anak. Siyempre, binisita ko siya. Mabuti, tama lang ang oras mo. Ikaw ito. Ikaw ang dahilan kung bakit ganyan ang tatay mo ngayon. Ikaw ang may buong pananagutan. Kukuha ako ng pinakamahusay na tagapag-alaga. Wala ka nang pakialam doon. Pero ikaw, wala ka ng tatay na magbibigay sa'yo ng baon. Ang mga araw mo ay malamang mahirap. Paano nangyari iyon? Wala na ang kapatid ko. Na-stroke ang tatay.
Pero ako pa rin, ang tagapagmana ng Pangkat Santos. Pwede ko pa rin makuha ang mga bahagi ng Pangkat Santos. Ang layaw na tagapagmana ay may kumpiyansa. Kung ilang araw lang ang nakalipas, tama ka. Pero simula ngayon, hindi na iyon posible. Anong ibig mong sabihin? Ang pinakamamahal mong kapatid ay nailipat na ang mga bahagi sa akin. Mula ngayon, wala kang makukuhang kahit piso mula sa Pangkat Santos. Sofia, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Apelyido ko ang Santos. Isa akong anak ng pamilya Santos. Hindi mo ako pwedeng putulin. Makatuwiran ang sinabi mo. Sofia, kung bibigyan mo lang ako ng regular na baon, magiging masunurin ako. Hindi ka bibigyan ng grupo ng pera. Pero bilang ate mo, mabibigyan kita ng kaunti. Hindi ba yung magkapatid na influencer na mga tagapagmana, galing sa dati, ang panganay na ate ay masipag, pero ang nakababatang ate ay para sa pera? Anong sinasabi mo? Ikaw. Clara, Marco, ikaw. Bakit mo ako sinaktan? sinaktan kita! Magsalita ka. Ibinenta mo ba ang bid ng Pangkat de la Cruz sa mga kakumpetensya? Ginawa mo? Hindi ko ginawa. Hindi. Parang si Tita de la Cruz ay mabilis kumilos. Ito ay galing sa Pangkat de la Cruz. Bid para sa susunod na proyekto. Ibinenta mo ito. Mga ilang daang libo yan. Iyan ang aking anak. Ito na ang huling pagkakataon. Huwag ka nang lumapit sa akin. Dahil naging masunurin ka, tutulungan kita sa ngayon sa pamamagitan ng pagtatago na ikaw ay isang peking tagapagmana. Umalis ka. Sofia, ano na naman ang ginawa mo? Clara, ikaw mismo ang gumawa nito at sinisi mo si Sofia. Marco, ako. Pinilit ako. Patawarin mo ako. Patawarin ka? Patawarin ka? Ang posisyon ko bilang tagapagmana ng grupo? Babalik ba ito? Ano? Paano nangyari iyon? Paano ito nakaapekto sa iyo, ang posisyon ng tagapagmana? Malinaw niyang sinabi. Sinabi niyang hindi niya ito ibibigay sa iyo, sa isang kakumpetensya. Kasalanan mo lahat. Ngayon, si Tita de la Cruz ay nagpadala ng video sa lahat ng shareholders. Ako ay pinalayas sa kumpanya. Wala na akong natitira. Hindi. Marco, nandito pa ako para sa iyo. Ako. Mananatili ako sa iyo. Maaari kang bumangon muli. Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw ay isang bastardo mula sa labas. Sa tingin mo ba talaga ikaw ay anak ng mga Santos? Sofia, may pagkakataon pa ako. Pasensya na. Mali ako. Bumalik ka at pakasalan mo ako, okay? Baliw ka ba o ako ang baliw? Kung may mali sa ulo mo, ito ay ospital. Magpatingin ka sa doktor. Ikaw ang nobya ko. Tama, pupunta ako ngayon at hiwalayan si Clara. At magkakaroon tayo ng malaking kasalan. Marco. Tumahimik ka. Dahil lahat sa'yo, masamang babae. Iniwan mo akong wala. Sofia, tayo magsimulang muli, okay? Hindi mo ba sinabi na ako ang pinakamamahal mo? Hindi mo ba sinabi na ako ang unang pag-ibig mo? Tama? Alisin mo ang marumi mong kamay. Sofia, alam ko na itong guwapong lalaki na nakita mo para inisin ako. Wala akong pakialam. Baliw ka ba? Sinabi ko sa iyo noong una pa na ako ang tunay na kababata. Ikaw. Sofia, ngayon bumalik na ako. Ang alyansa nating De La Cruz at Santos. Tiyak na magtatagumpay. Hindi mo yan deserve. Tara na. May marumi dito. Malas. Sofia.
Subukan mo ang natutunan ko sa ibang bansa. Hindi na sayang ang oras mo sa ibang bansa. Pagkatapos mong magretiro, maging chef ay hindi masama. Siya. Tapos magiging private chef ako. Sino ang kayang umupa ng isang malaking bituin tulad mo? Sofia? Ang galing mo? Ang paraan ng pagkakadisenyo mo ng lahat ay perpektong akma. Oh, tigilan mo na. Parang wala akong silbi. Gusto kong tumulong, pero ikaw na ang humawak lahat. Kahit yung mga ginawa namin ni Rodel, kahit sinong private investigator, ay kayang gawin. Gabriel, sino ang nagsabing wala kang silbi? Ang papel mo ay napakahalaga. Anong papel? Well, halimbawa, pinapasaya mo ako. Sofia, dahil may silbi ako, gusto mo akong. Anong ibig mong sabihin, gusto mo? Alam mo ang ibig kong sabihin. Titingnan ko kung kaya mo. Pero may regalo ako para sa'yo. Mime. At least tapos na lahat. Pwede ka nang magpahinga. Hindi, bukas. Ang pulong ng lupon ng Pangkat Santos. Kukunin ko na kung ano ang sa akin. Ma'am, masyado kang padalos-dalos ngayon. Sa ginawa mong ito, ipinakulong mo si Jose. May paraan ka ba para mailabas siya? Bakit ko siya ilalabas? Huli na para ilabas siya. Ang mga pagkalugi ng grupo ay hindi na maaayos. Ma'am, alam mo ba kung gaano bumaba ang stocks ng Pangkat Santos? Sama? Bayaran mo kami sa mga pagkalugi namin. Nag-stroke rin ang dating presidente. May pag-asa pa ba ang grupo? Sa tingin ko, baka kailangan na nating bawiin ang mga investment natin. Eksakto. Mag-withdraw at umalis. At least may pera tayo. Lahat? Oo, mag-withdraw at bayaran mo ako. Hanggat kaya kong garantisahin ang mga dibidendo ninyo, mahalaga ba kung sino ang magiging presidente? Ibig mong sabihin, Ako ang biktima sa sitwasyong ito. Ang simpatiya ng publiko ay nasa akin din. Pagpaparusa kay Jose, pagbayad sa akin, iyon ay ang resulta na gusto ng publiko. Kaysa pilit na linisin ang isang mamamatay tao. Bukod dito, mas may kakayahan ako kaysa kay Jose. Halata ito sa lahat. Piliin ninyo ako bilang bagong presidente. At nangangako ako, mas malaki ang kita ninyo. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Sang-ayon, sumasang-ayon din ako. Sumasang-ayon din ako. Sang-ayon. Sang-ayon, sang-ayon. Ipinapahayag ko na ang bagong presidente ng Pangkat Santos ay ako, Sofia Santos. Dito gusto kong pasalamatan ang isang tao. Salamat sa paggising mo sa akin mula sa dilim. Ang aking kasintahan, Gabriel. Ako, si Gabriel, kay Sofia Kababata. Hinding-hindi magtataksil. Mabuti. Sa orihinal na kwento dapat ay mahulog ako sa bangin. Ngunit ngayon, sa aking mundo ako ang bida. At ikaw din.
Lahat ay nararapat na tratuhin ng mabuti. Lahat tayo ay mga bida ng ating sariling mundo.